Ang bintana sa kwarto 303, may mga bagay na kapag paulit-ulit mong tinitigan, nagkakaroon ng lakas ng loob na tumitig din pabalik. Si Rica, 20 taong gulang, isang freelance writer na bagong lipat sa lumang apartment sa Santa Ana. Tahimik ang ugali niya, introvert, kaya noong inalok siya ng murang unit sa ikatlong palapag ng Alvarez apartment, hindi na siya nagdalawang isip. Unit 302 ang nakuha niya. Maaliwalas, luma pero presko. May malaking bintanang tanaw ang kabilang gusali, pero may isang bagay na hindi niya agad napansin. Ang kwarto 303 nasa dulo ng pasilyo at tapat na tapat ng kanyang bintana. Unang gabi ng paglipat, nagkakape siya habang nagbabasa ng draft sa laptop. Tumambad sa kanya ang bintana ng 303. Maliwanag ang ilaw. Walang kakaiba hanggang sa may makita siya. Isang anino. Mukhang babae. Mahaba ang buhok. Hindi kita ang muka, pero malinaw ang hugis. Nakatayo, nakatingin, hindi gumagalaw. Kinilabutan si Rica. Nilapit niya ang muka sa bintana at doon niya nakumpirmang hindi siya nagkakamali. May nakatingin nga. Ikalawang gabi, 2:00 ng madaling araw, nagising siya nang wala sa oras. Nanlamig ang batok. May bumubulong sa likod ng isip niya. Tingnan mo ang bintana. At nandoon na naman ang anino. Parehong posisyon, parehong tingin. Parang eksenang inuulit gabi-gabi. Kinabukasan, tinanong niya ang landlady, may nakatira po ba sa 303? Wala iha. Matagal nang walang nangungupahan dyan. Ipipinabless ko na yan kasi raw iba ang pakiramdam. Napangiti si Rica. Pagod lang siguro ako. Imagination lang. Ikatlong gabi, desidido siyang kumuha ng ebidensya. Ginamit niya ang cellphone. Tinutok sa bintana at sinubukang i-video ang babae. Ngunit sa screen, wala. Ang ilaw ng 303 kita, pero ang anino nawawala. Tinanggal niya ang cellphone. Bumalik ang babae. Buong katawan niya ay kinilabutan. Anong to? Mahinang bulong na hindi niya inaasahan mula sa sarili. Kinabukasan, nagpasya siyang lapitan ang mismong unit. Bit-bit ang susi niya. Kahit alam niyang walang silbi ito sa 303. Habang papalapit, lumamig ang hangin. May amoy, luma, basa, mabaho. Pagharap sa pinto ng 303, napansin niyang nakatapi ang doorknob. May bakas ng pinilit buksan at may papel na halos burado ang sulat. Huwag buksan. Tumalikod siya. Hindi na siya muling bumalik sa hallway. Ika-4 na gabi. Hindi na siya natutulog, pero hindi rin niya mapigilang maghintay. 2:00, bumukas ang ilaw at dahan-dahang lumitaw ang anino. Ngayon, mas malinaw, hindi lang basta silweta. Maputla ang balat, basa ang buhok, nakasuot ng lumang nightgown na parang nababad sa ulan. At ngayon, nakangiti na siya, isang ngiting walang buhay. Ika-5 gabi. Sa panaginip, nasa hallway si Rica. Nakatayo sa harap ng 303. Bukas ang pinto. Sa loob isang silyang kahoy. May babaeng nakaupo, nakatalikod. Dahan-dahang lumingon ito at mukha niya ang bumungad. Nagising siyang pawisan, pero may mas nakakatakot pang nakita. Bukas ang ilaw ng kwarto at sa ibabaw ng mesa may basang panyo. May sulat. Ang mga mata mong tinititig sa akin gabi-gabi ay pag-aari ko na. Ika-6 na gabi. Tinakpan niya ang bintana. Pinalitan ang kortina. Pinalot ng karton. Nilagyan ng kahoy. Pero tuwing 2:00, bumubukas ang ilaw. Wala na siyang nakikitang babae. Pero may boses sa loob ng ulo niya. Tumingin ka ulit. Gusto mong malaman kung anong meron, di ba? Ika-7 gabi, tumawag siya ng pare, isang dating exorcist. Ngunit bago pa makalapit sa 303, nahimatay ito.
Hindi to basta multo, sabi ng sakristan. Tingin ito ng matinding galit. Sino mang tumingin sa kanya, tinatandaan niya at pinapasok. Ikawalong gabi, umalis si Rika, umuwi sa probinsya. Pagkalipas ng ilang araw tumawag ang bagong tenant ng unit 302. Ma'am Rika, may naiwan po kayong gamit. May basang panyo sa ibabaw ng kama. May sulat po. Hindi akin yan. Pakitapon na lang. Sige po, kaso may isa pa akong tanong. Kayo po ba yung babaeng nakatayo sa bintana kagabi?